Magandang araw po sa ating lahat. Right now, magwa-wiring tayo ng direct online motor starter. Ito ang simplest form ng motor starter at ito din ang magiging basis natin sa iba pang mga motor starters. Tinawag itong direct online dahil hindi ito katulad sa ibang motor starters na reduce current or reduce voltage during starting. Ang epekto ng pag-reduce ng voltage at current during starting ay babagal din ang speed at mahina ang torque ng motor during starting. Dahil on several applications, kailangan muna ng buwelo ng motor bago ito umandar on its rated capacity, speed, and torque. Hindi tulad sa direct online starter na during starting, hindi tayo nag-reduce ng voltage or current. Kaya po siya tinawag na direct online. Ang direct online starter ay ginagamit for small pumps, compressors, fans, and some conveyors. Wherein during starting, yung high inrush current ng motor or yung starting current ng motor does not cause excessive voltage drop in the supply circuit. Dahil during starting, ang mga motor ay magkukonsume ng mas mataas na kuryente kesa sa running current or operating current nito. Na kung sa mga malalaking motor, pwedeng mag-cause ito ng mataas na voltage drop doon sa supply natin, kaya tayo gumagamit ng reduced voltage or reduced current sa mga malalaking motor. Ito yung graph representing yung starting current saka yung running current ng motor, that is current with respect to time. Momentary lang po yung pagkakaroon natin ng mataas na kuryente during starting. At kapag nakapag-start na yung motor, tatakbo na siya doon sa kanyang running current. So ito po yung diagram na gagamitin natin for the direct online motor starter. Nandito po yung ating power circuit at nandito naman po yung ating control circuit. Meron tayong circuit breaker for overcurrent protection. So nandun po yung circuit breaker na gagamitin natin. Then we have the magnetic contactor and the overload relay. Na-assemble na po natin together yung magnetic contactor at itong overload relay. Then, meron tayong induction motor, 1/2 horsepower. Sa control circuit naman, we have the stop button and start button. So, ito po yun. At meron din po silang mga pilot lamps. Then, meron tayo ditong isang yellow lamp para dun sa lamp indicator kung nagkaroon tayo ng overloading, pero mamaya natin gagamitin ito. Ang una nating iwa-wiring itong power circuit. From the circuit breaker, papunta dito sa contacts, line 1 and line 2 ng magnetic contactor. Then from the T1 and T2 ng overload relay, papunta na dun sa motor. Ang ginagawa nating principle lang po dito, it's connecting the dots together. So parang dito, line 1 output ng circuit breaker papunta dito sa terminal ng line 1 ng magnetic contactor. Tapos yung line 2 naman, papunta dito sa line 2 ng magnetic contactor. Sa mga circuit breaker, ginagamit po nilang markings dito ay T1 and T2 also. Katulad po dito sa magnetic contactor, ito po yung line 1, line 2, line 3. Then, nandito yung T1, T2, T3 niya. Sa ngayon, ang wiring natin, yung sa may circuit breaker, nandito po yan. Papunta po dito sa line 1 ng magnetic contactor. At ito naman po, papunta dito sa line 2 ng magnetic contactor. So, i-wiring na po natin. Next naman po,
Yung T1 sa T2 ng overload relay papunta na po dito sa ating motor. Nandito po yung T1, T2, T3 ng overload relay. So dito po tayo sa T1 and T2. Hindi po dito sa taas kasi ito po yung normally closed saka normally open contacts ng overload relay. So dito tayo sa baba. So, ito po yung wiring ng power circuit natin. So, napakasimple lang po siya. Ang next naman po nating i-wiring itong control circuit. So, dito po tayo mag-umpisa from line 1 ng circuit breaker. Papunta po dito sa stop button. Then, punta tayo dito sa start. Next, holding coil ng magnetic contactor, yung sa A1. Tapos yung A2 niya, papunta dun sa normally closed contact ng overload relay. Then, punta na dito sa line 2 ng circuit breaker. Doon sa ibang installations, merong separate na circuit breaker po ito. Pero for this time, gamitin lang po natin ay isang breaker muna. I-explain lang din po natin bakit kinakailangan natin ng stop button saka start button. Dahil ang mga gagamitin nating push buttons dito, meron lang po silang momentary contacts. Hindi po sila katulad ng ibang switches na self-latching. So, ibig sabihin ng self-latching, once na pinindot natin siya, nag-close yung circuit, naka-close pa rin siya. Hindi katulad nito, ang contact natin dito, temporary lang po, momentary. Ibig sabihin, itong start button, dahil makikita natin siya, naka-open po siya dito. Pag once na pinindot po natin yan, magko-close yung circuit, pero once na binitawan natin siya, mag-o-open naman yung contacts ng push button na to. Hindi gaya dito sa stop button, naka-close po yan. The moment na pinindot natin siya, mag-o-open siya. Pero the moment na binitawan natin siya, magko-close din po siya. So, testing natin ito. Using multi-tester, set natin siya sa times 1 ohm for continuity testing. Hindi po lahat ng multi-tester tumutunog, no? So kung hindi tumutunog yung multi-tester niyo, observe na lang po yung pointer dito. Kapag nagkaroon ng continuity, short yung circuit, pupunta po siya dito. Pag open yung circuit, syempre pupunta siya dito. Test muna natin itong stop button. So, nandito po yung contact niya dito sa may taas. Andito ang normally closed contact. Test natin. So, this is close. So, meron siyang continuity. So, pindutin natin siya. Mag-open yung circuit. Pero once na ni-release natin ito, magko-close ulit yung circuit. Press to open. Release to close. So, yun po yung contact ng ating stop button. Ngayon, puntahan naman natin itong start button. Andito sa baba yung kanyang normally open contact. So, test natin. This should be open. Pero once na pinindot natin ito ay magko-close. Then, pag ni-release natin, ito ay mag-o-open. Press to close, release to open. So, momentary contact lang po sila. Again, hindi po sila katulad ng ibang switches na self-latching. At meron din po silang provision para sa pilot lamp. Kaya kung bubuksan natin ito, okay, ito po yung pilot lamp nila. So, nandito yung contact sa taas.
Meron pong bilog, tapos may X siya doon. Yun po yung symbol ng pilot lamp. Gaya din po dito. So, meron siyang pilot lamp. So, andun po yung symbol niya. So, nandito yung terminal ng pilot lamps natin. Umpisahan na po natin i-wiring ito. From line 1 ng circuit breaker, pupunta dito sa stop button. So, for this wiring, for demonstration purposes, gagamit tayo ng green wire para separate natin yung control circuit sa power circuit. Again, unahin natin itong line 1 papunta dito sa terminal, unang terminal ng stop. So, dito po natin siya ilalagay sa taas. At hanapin lang po natin yung symbol na merong normally close contact. Next naman po, from stop button to start button, hanapin natin yung normally open na contact dito sa start. Ulit po, nandito yung normally open contact ng start button kasi dito meron siyang normally closed na contact na naka-provide sa kanya. Pero ang kakailanganin kasi natin, itong normally open. Ang susunod na po natin, from the second terminal ng start button, papunta dito sa A1 ng holding coil ng magnetic contactor. Andito po yung A1 saka A2 ng magnetic contactor. So, iba po siya dito sa line 1, line 2, line 3, saka yung provision ng normally open contact dito. So, ito po yun, A1. Next, yung A2 ng holding coil ng magnetic contactor papunta naman dito sa normally closed contact ng overload relay. Nandito po yung normally closed contact saka normally open contact ng overload relay. So dito tayo sa normally closed contact, meron po siyang number na 95 and 96. So dito tayo sa 95, magwa-wiring yung galing dun sa A2 ng holding coil. So ibig sabihin mula dito sa A2, papunta po dito sa 95 ng normally closed ng overload relay. Next naman po yung 96 na terminal ng normally closed ng overload relay papunta na dito sa line 2 ng circuit breaker. Then pupunta po siya dito sa line 2 ng circuit breaker. So trace ulit natin yung line 1 ng
circuit breaker pupunta dito sa stop button. So ito po siya. Next, stop to start. Start, papunta dito sa A1 ng holding coil. So ito po yun. Napunta po dito. Then yung A2, papunta dun sa normally closed ng overload relay. So ito po siya. Then, last, normally closed ng overload relay, papunta na dun sa line 2, dito sa circuit breaker. So ito na po yun. Bago natin ilagay itong latching, testing muna natin kung ano yung mangyayari dun sa circuit natin using yung na-wire na natin sa power circuit and yung partial wiring natin dun sa control circuit. Bakit napaka-importante ng latching? Close na po natin yung circuit breaker. Then, pindutin natin tong start button. Umandar po yung ating motor. Next, pag binitawan ko ang start button, ano ang mangyayari sa kanya? So mapansin natin tumigil po yung ating motor. Again po, momentary lang po yung contact natin dito sa mga push buttons natin. Kaya bakit? Pag pinindot natin, narinig po ninyo yung magnetic contactor, tumunog din po siya dahil sa energized na po siya. Then umaandar yung ating motor. Pero once na binitawan ko ito, mamamatay po siya. So anong nangyari po doon? Although ang tawag po natin dito sa circuit na ito is jogging. Jogging meaning to say, saka lang po aandar yung ating motor kapag pinindot natin itong start button. Pero once na release natin siya, mamamatay yung motor dahil de-energized na po yung holding coil ng magnetic contactor. Kaya anong nangyari po doon? Mapapansin po natin, wala pa po itong latching natin. Pag once na pinindot natin yung start button, energize ang holding coil, magko-close po dito sa power contacts ng magnetic contactor, aandar yung motor. Pero dahil momentary contact lang po yung start button, pag nirelease natin yan, madide-energize na ang ating holding coil, then mag-open po yung power contacts ng magnetic contactor, wala na pong power na pupunta dito sa motor. Kaya dito na po papasok yung latching natin. This is a normally open contact galing dun sa magnetic contactor connected in parallel with our start button. Dito po natin kukunin yung normally open contact para dun sa latching natin. May nakalagay po dito na 13, 14 normally open NO. So dito natin i-connect yung start button and they will be connected in parallel. For that, gamit tayo ng black na wire para ma-distinguish natin yung latching. Ito yung naunang terminal dito sa start. So ito po yung ilagay natin dito sa unang terminal ng normally open ng magnetic contactor. So yung nahuling terminal dito, ito na po yung ilalagay natin dito sa number 14 na terminal ng normally open. So siguraduhin lang po natin na maigpit yung kanilang pagkaka-wiring. Ngayon naka-latching na po yung ating start button. So titignan po natin ano yung mangyayari ngayon doon sa circuit natin. Hindi katulad kanina, nagja-jog po siya. So close natin ang circuit breaker. Next, pindutin natin itong start. Pansinin natin, binitawan ko na po yung start button pero tuloy-tuloy na po yung pag-andar ng ating electric motor. At tuloy-tuloy din po kasi yung pagkaka-energize ng holding coil. So, yun po yung tinatawag natin na latching. Anong nangyari po doon? Dito sa circuit natin, once na pinindot natin itong start button, energized ang holding coil, magpo-close yung mga power contacts, aandar yung motor. At the same time, yung latching natin na normally open contact, galing po siya dito sa
magnetic contactor. Nung na-energize po ang magnetic contactor natin, yung latching po natin, nag-close na po yan. Kahit nabitawan natin itong start button, dahil nag-close na dito na po dadaan ang kuryente. Kaya tuloy-tuloy na po na energize ang holding coil ng magnetic contactor. Ulitin po natin. Yan po, naka-latching na. Then, papaano natin stop yung circuit? Okay, that is by pressing the stop button. Ito po ay normally closed. Pag pinindot po natin yan, mag-o-open yung contact niya. Madidi-energize yung holding coil. That's the time, mag-open po yung mga power contacts, mamamatay yung motor. At the same time, yung latching natin, mag-o-open na rin po yan. So, meron na tayong open circuit. Therefore, totally stop na po yung circuit natin. So, test natin. Pressing the stop button. Dito po tayo magpipindot para tumigil yung circuit natin. Hindi po dito sa start button. Kasi kung titignan natin, no, observe natin. Press natin yung start. Ngayon, kahit anong gawin po natin dito sa start button, hindi po masya-shut off yung circuit natin. It is only by pressing the stop button para ma-open po yung circuit natin. Ang susunod nating i-wiring itong mga pilot lamps ng start saka stop button. These are used as indicator lamps para makita natin whether naka-on ba or naka-off yung circuit natin. But in some installations, hindi na po sila naglalagay ng pilot lamps. Ang importante yung power circuit at saka yung control circuit dito sa stop-start, holding coil, then yung normally closed contact ng overload relay papunta dito sa line 2. But in most installations, naglalagay sila ng mga pilot lamps. So, i-wiring na po natin ito. Sundan lang natin ito, line 1 ng circuit breaker papunta dito sa normally open contact ng magnetic contactor. Ito yung gagamitin natin as switch para dito sa pilot lamp ng start button. Then, pupunta na dun sa line 2 ng circuit breaker. So, unahin natin dito. Line 1 ng circuit breaker papunta dito sa auxiliary contact ng magnetic contactor normally open. For this one, gagamitin natin itong auxiliary contact na nandito. So, nandito po yung normally open contact sa baba at nandito naman po sa taas yung normally closed contact. Nandito po yung pilot lamp ng ating start button. From our diagram, itong terminal na to ng pilot lamp, pupunta na siya dun sa line 2 ng circuit breaker. Next naman pong i-wiring natin yung pilot lamp ng stop button. Again, from line 1 ng circuit breaker, pupunta naman dito sa normally closed auxiliary contact ng magnetic contactor, papunta dun sa pilot lamp. Then pilot lamp, punta na siya sa line 2 ng circuit breaker. So, unahin natin ito. Line 1, then punta dito sa normally closed auxiliary contact ng magnetic contactor. Next, from the normally closed auxiliary contact, papunta dito sa pilot lamp ng stop.
Hanapin lang po natin yung terminal ng pilot lamp ng stop. Nandito po yan. Ang terminal na ito ay pupunta na po doon sa line 2. Ngayon, test naman natin yung circuit. From this circuit, dahil naka-close ang contact dito, pag once na close natin yung circuit breaker, ang pilot lamp ng stop ay iilaw. Dahil meron na siyang closed circuit. Hindi katulad dito sa circuit ng pilot lamp ng start, open dito, kaya hindi po siya nakailaw. But the moment na pindutin natin yung start button, energize ang magnetic contactor, close ang power contacts, close ang latching, aandar yung motor. Ito ay mag-open, turn off ang pilot lamp ng stop, then ito naman ay mag-close. Ang pilot lamp ng start ang iilaw. So observe natin. Again, once na close natin ang circuit breaker, iilaw ang stop button. So ayun po, umilaw na po siya. Ulitin natin. Close natin yung circuit breaker. Next, press natin yung start. Dapat ito ay ilaw at ito naman ay mag-off habang ang ating motor ay naka-on. So umilaw na po siya, nag-off na po yung pilot lamp ng stop. Then by the time na i-press natin yung stop button, madidi-energize ang holding coil ng magnetic contactor. Therefore, yung switch ng pilot lamp ng start button ay mag-open, mamamatay po ito. Ito naman, yung switch ng stop button, babalik sa pagiging close. Therefore, ito ay iilaw. So, pindutin na po natin. Again, pindutin natin yung start. Next, stop. So, yun po yung purpose ng mga pilot lamps natin. Like for example, ang installation ng motor na ito ay may distance mula dito sa control circuit. At least nakikita natin kung naka-on or naka-off yung ating circuit. Or doon pa lang sa malayo, kitang-kita na natin doon sa panel control kung naka-on or naka-off ba yung circuit natin. Subukan naman nating i-wiring itong control circuit na ito. At ngayon, gagamit na tayo ng yellow lamp para doon sa indicator kung nag-trip yung ating motor, kung ito ay naka-experience ng overloading. Sa circuit dito, pareho lang po doon sa wiring natin kanina. Stop start with the latching, tapos yung holding coil, normally close ng overload relay, then papunta ng line 2. Ngayon naman yung pilot lamp ng start button, nakaparallel po siya dito sa holding coil ng magnetic contactor. Instead, nagagamit tayo ng normally open contact ng magnetic contactor to turn it on. Yung stop button naman, instead na yung last na terminal ng pilot lamp ay nakadirect dun sa line 2, nilagay natin dito sa unang terminal ng normally closed contact ng overload relay. Itong yellow lamp naman, from line 1 papunta dito sa normally open contact ng overload relay. Hindi po siya galing sa magnetic contactor pero dun sa overload relay. Papunta po dito sa pilot lamp, then to line 2. Unahin po natin i-transfer yung pilot lamp ng start doon sa A1 saka A2 ng holding coil na magnetic contactor. Tanggalin po natin yung ibang wiring dito. So nandito na po yung mga wires for the terminals of the pilot lamp of the start. Ipaparallel natin ito doon sa holding coil ng magnetic contactor. So nandito yung A1.
ito naman yung isang wire ng pilot lamp. Dito siya sa A2. So yun po, trace ulit natin. Ito po yung galing dito sa pilot lamp ng start, punta dito sa A1. Ito po naman yung A2. Nanggaling po dito sa pilot lamp ng start ulit. Kanina kung yung wire na ito ng pilot lamp ng stop ay napunta directly sa line 2, ngayon naman po, ang gagawin natin ay ililipat natin siya dito sa unang terminal ng normally closed contact ng overload relay. So eto po siya. Ilalagay po natin siya dito sa 95 na terminal ng normally closed dito sa overload relay. Ang susunod naman po, i-wiring na po natin itong yellow lamp. From line 1, papunta po dito sa normally open contact ng overload relay. Unahin po natin ito. So from line 1, nandito po yung normally open contact ng overload relay. We have 97 and 98. Kaya dito po tayo sa 97. Next, punta na tayo dito sa pilot lamp. Dito naman tayo sa 98. At pupunta siya dito sa yellow lamp. Then according dito sa diagram natin, yung isang terminal niya papunta na po dun sa line 2. Okay, ngayon testing natin yung circuit. Again po, walang pinagbago dun sa power circuit, tapos yung control sa start and stop buttons papunta dun sa holding coil ng magnetic contactor. Ang inibahan lang po natin ngayon yung wiring ng ating pilot lamps. Close natin ang circuit breaker. Ibig sabihin, iilaw ang pilot lamp ng stop button. So yun po, umilaw po siya. Next, start natin. So namatay yung ilaw dito, umilaw naman po yung start button. Ngayon naman, papaano kapag nagkaroon ng overloading? Para matesting natin yan, meron tayo ditong isang manual test for overloading. Nandito po yan. Pipindutin po natin ito. Then magsiswitch po yung normally closed saka normally open contact ng overload relay. Press na lang po natin mamaya yung reset button para bumalik sila sa kanilang contacts. Again po, dito natin ititest. Check natin po ngayon. Halimbawang nagkaroon ng overloading ang motor. Namatay po yung circuit natin, namatay yung motor. That is simply because yung normally closed contact ng overload relay dito ay nakasiris po dito sa circuit natin ng holding coil and then the start and stop buttons. Kaya kapag nagkaroon ng overloading, ito po ay mag-o-open. Kahit hindi po natin pinindot yung stop button, madi-de-energize po ang holding coil. Mag-o-open po yung power circuit ng magnetic contactor. Mamamatay po yung ating motor. Yun po yung purpose ng overload relay, to protect our motor against overloading. Habang yung circuit breaker, that is an overcurrent protection. Again, ang overload relay, from the word itself, overload protection po siya. Observe naman po natin yung mga pilot lamps. Ngayon po nakailaw yung yellow lamp, indicating na merong overloading. Habang yung mga ilaw dito, nakapatay na po sila.
Ngayon, kung ang gagawin natin, pindutin natin tong start button, hindi po yan gagana. It's because normally close contact ng overload dito ay naka-open po yan. Kaya ang kinakailangan natin gawin, i-reset po natin. Nandito po yung kanyang reset. Again po, yung reset button ng overload relay natin, nandito po yan. Pindutin lang po natin yon. Yan. So mapansin natin namatay yung yellow lamp. Then umilaw na po yung stop button. Pwede na po natin siyang paandarin ulit. Yun po. Next, kunwari nagkaroon ulit tayo ng overloading. Again, hindi po natin siya pwedeng start unless na ma-rectify po natin yung problem kung bakit nagkaroon ng overloading dun sa motor. Kapag na-rectify na natin, naayos na natin yung problema, that's the time pwede na po natin i-reset ito. Then pwede na ulit natin siyang start. Then stop. Ngayon naman po, subukan nating ibalik yung wire na ito ng pilot lamp ng stop papunta ulit dito sa line 2. Observe lang po natin kung ano yung mangyayari sa circuit. So ito, yung wire na to. Nandito po yan. Ibabalik natin siya dito sa line 2. Test natin. Next, start natin yung motor. Then kunwari nagkaroon tayo ng overloading. Yan. Kung ma-observe natin, sabay po ngayon na umilaw yung pilot lamp ng stop button saka yung yellow lamp. Hindi po katulad kanina dun sa wiring natin, ito lang po yung umilaw kapag meron tayong overloading. Nakapatay po yung pilot lamp ng stop. Ito po yung isang simpleng application ng direct online motor starter. Ito ay isang hydraulic system. At ang i-control natin itong electric motor at nandito ang kanyang control panel. So buksan po natin. Meron po siyang start and stop button. Although meron siyang provision ng emergency stop. Ngayon, tignan natin dito sa loob. Nandito yung circuit breaker, tapos magnetic contactor and overload relay. Marami pa pong application ang direct online, hindi lang po ito. Sana po meron tayong natutunan ngayon. Maraming salamat po.